Kung sasabihin ko sa iyo na pagkatapos ng edad 60, ang pinakadakilang kaligayahan na maibibigay mo sa isang babae ay walang kinalaman sa iyong paninigas, magugulat ka ba? Karamihan sa mga lalaki ay nabubuhay sa paniniwalang ang pagpasok lamang ang tanging daan patungo sa kasiyahan. Subalit, ipinapakita ng agham na ang karamihan sa mga babae ay hindi kailanman nararating ang sukdulan sa ganoong paraan. Ang tunay na susi ay nasa pagiging dalubhasa sa isang partikular na paraan sa oral na pagtatalik. Isang paraan na napakalakas na kayang panginigin ang kanyang katawan sa isang orgasm na akala niya ay imposible na sa kanyang edad. Ako si Dr. Elena Marisa Santos, isang urologist na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na maibalik ang kanilang kumpiyansa, sigla, at intimong koneksyon. Nakakita na ako ng libu-libong pasyente at masasabi ko sa inyo na ang mga pinaka hindi malilimutang mangingibig ay hindi ang pinakamalakas o ang pinakabata. Sila ang mga lalaking natututong makinig sa katawan ng isang babae at tumugon ng may pasensya at husay. Narito ang kabalintunaan. Madalas isipin ng mga lalaki na ang bilis at pagkakaiba-iba ay nagpapakita ng pagnanasa. Ngunit para sa mga babae, ang sikreto ay ang kabaligtaran. Ito ay tungkol sa pagbagal, pagpigil, at pagbuo ng pananabik. Hanggang sa ang kanyang pagkaantig ay maging napakalakas na hindi na ito mapigilan. Kaya naman maraming lalaki ang nakakaligtaan ang sandali. Nagmamadali sila kung kailan dapat silang huminto. Nagbabago sila kung kailan dapat silang manatiling matatag. Ngunit ngayon, ibibigay ko sa inyo ang numero 1 sikreto sa oral na kaligayahan na dapat malaman ng bawat nakatatandang lalaki. Ang start-stop method. Ito ay isang simple ngunit napatunayang teknik na nagpapahaba ng kanyang pagkaantig, nagpapataas ng kanyang pagiging sensitibo, at nagbubukas ng mga pasabog na orgasm na mas malalim, mas matagal, at mas malakas kaysa sa anumang naranasan niya noon. Kaya manatili kayo sa akin dahil sa ilang sandali, gagabayan ko kayo ng sunod-sunod kung paano eksaktong gamitin ang sikretong ito sa paraang magbabago hindi lamang sa kanyang kaligayahan, kundi pati na rin sa inyong kumpiyansa bilang isang lalaki. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe kayo at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na makapangyarihang aral tungkol sa pagtatalik at kalusugan ng mga lalaki. At gusto ko ang inyong feedback. Kung interesado kayo sa paksang ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung gusto ninyong pagbutihin ko o talakayin ito sa ibang paraan, i-type ang 0 para malaman ko kung paano kayo mas mapaglilingkuran. Ngayon, magsimula tayo sa una at pinakamahalagang punto. Bakit ito tunay na mahalaga pagkatapos ng edad 60? Dahil ang pag-unawa sa mas malalim na layunin sa likod ng oral na pagtatalik sa yugtong ito ng buhay ay magbibigay sa inyo ng kumpiyansa at motibasyon upang madaling maging dalubhasa sa start-stop method. Una, bakit ito mahalaga pagkatapos ng 1-6? Mga Ginoo, hayaan ninyong maging direkta ako sa inyo. Sa edad na 60, 70, kahit 80 taong gulang, hindi pa tapos ang pagtatalik. Sa katunayan, para sa maraming mag-asawa, ang mga taong ito ay maaaring magdala ng pinakamalalim na koneksyon sa lahat. Bakit? Dahil sa yugtong ito ng buhay, hindi na kayo nagsisikap na patunayan ang inyong sarili, hindi na nagmamadaling magpahanga, hindi na nagagambala ng walang katapusang ingay ng karera at obligasyon. Ang mayroon kayo ngayon, kung pipiliin ninyong yakapin ito, ay oras. Oras para maging naroroon, para mag-focus sa inyong kapareha, at para tamasahin ang bawat sandali ng pagiging malapit. Kaya naman ang pag-aaral ng sining ng pagbibigay ng kaligayahan, partikular sa pamamagitan ng oral na pagtatalik, ay nagiging hindi lamang mahalaga, kundi nakapagbabago. Nakipag-usap ako sa hindi mabilang na mga lalaki na nagsasabi sa akin na natatakot sila na ang kanilang pinakamagagandang taon ay lumipas na. Napapansin nila na ang kanilang paninigas ay hindi na kasing lakas, ang kanilang stamina ay hindi na tulad ng dati, at tahimik nilang iniisip kung kaya pa ba nilang bigyan ng kasiyahan ang kanilang mga asawa. Nakausap ko rin ang mga babae na umamin na
Pagkatapos ng menopause, inakala nilang ang kaligayahan ay tuluyan ng nawala, na ang mga orgasm ay alaala na lamang ng kabataan. Gayunpaman, kapag natutunan ng mga mag-asawang ito kung paano kumonekta sa ibang paraan, kapag natutunan nila ang pasensya at ang mga tamang teknik, may isang pambihirang nangyayari. Hindi lamang bumabalik ang kaligayahan, madalas itong nagiging mas mayaman, mas puno at mas makabuluhan kaysa dati. Magbabahagi ako ng isang personal na bagay. Minsan ay may isang Ginoo sa kanyang huling mga tao ng 60 na lumapit sa akin na nahihiya at nag-aalangan. Sabi niya, "Doktora, sa tingin ko hindi ko na kayang paligayahin ang asawa ko." Tinanong ko siya kung naisip na ba niyang mag-focus ng mas kaunti sa kanyang sarili at mas marami sa pagkaantig ng kanyang asawa. Nag-usap kami tungkol sa mga teknik, tungkol sa ritmo, tungkol sa kahalagahan ng hindi pagmamadali. 2 buwan, pagkatapos, bumalik siya na nakangiti sa paraang hindi ko pa nakita noon. Sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko alam na ganito kasarap pala ang pagtatalik sa edad kong ito." Niyakap ako ng asawa ko pagkatapos at sinabing, ilang dekada na siyang hindi nakaramdam ng ganoong kasigla. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa akin ng isang bagay na gusto kong hawakan ninyo. Ang pagtatalik pagkatapos ng 6 ay hindi tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa presensya, at ang presensya ay lumilikha ng kasiyahan na higit na malaki kaysa sa anumang tableta. Kaya kapag sinabi kong mahalaga ito, pagkatapos ng 6, hindi lamang ito isang medikal na katotohanan. Ito ay personal na katotohanan. Mahalaga ito dahil ibinabalik nito ang kumpiyansa, pinasisigla nitong muli ang mga ugnayan, at ipinapaalala nito sa inyong dalawa na ang pagnanasa ay walang petsa ng pagkapaso. At kapag naunawaan ninyo ang pundasyong ito, ang susunod na hakbang ay ang pagtuklas sa aktwal na agham ng pagkaantig ng babae. At doon tunay na nagsisimulang mabuksan ang sikreto. 2. Ang agham ng pagkaantig ng babae. Kapag pinag-uusapan natin ang pagkaantig ng babae, maraming lalaki ang nag-aakala na ito ay simple, halos mekanikal, tulad ng paraan kung paano nila mismo nararanasan ang pagnanasa. Ngunit ang katotohanan ay mas kamangha-mangha at, sa totoo lang, mas kasiya siya kapag naunawaan mo ito. Ang katawan ng isang babae ay dinisenyo na may mga patong-patong na pagiging sensitibo. Bawat isa ay nagpapatong sa susunod, at kapag naglaan ka ng oras upang tuklasin ang mga patong na iyon, may bubuksan kang isang bagay na hindi nararanasan ng karamihan sa mga lalaki. Isang kapareha na hindi lamang pisikal na naantig, kundi emosyonal at espiritual na nagising. Doon nararamdamang buhay muli ang pagtatalik. Kahit pagkatapos ng ilang dekada ng magkasama, ang tinggil pa lamang ay isang kababalaghan ng kalikasan, na may higit sa 8,000 nerve fibers. Naglalaman ito ng mas maraming sensory endings kaysa sa anumang ibang bahagi ng katawan ng tao. Ngunit narito kung saan nagkakamali ang napakaraming lalaki. Iniisip nila, kung iyon ang pinakasensitibong bahagi, pupunta ako doon agad. Ang hindi nila namamalayan ay ang nervous system ng babae ay hindi tumutugon ng pinakamahusay sa biglaang tindi. Ito ay pinakamahusay na tumutugon sa unti-unting pagbuo, sa pananabik, sa pasensya. Isipin na sinusubukan mong uminom mula sa isang fire hose. Sobra. Masyadong maaga. Ganoon din sa katawan ng isang babae. Kung magmamadali ka, malulula mo siya at sa halip na kaligayahan, makakaramdam siya ng hindi komportable o kahit na lumayo. Sa aking mga taon ng pagsasanay, napanood ko ang mga babae na naglalarawan sa paglalakbay patungo sa orgasm na parang mga alon na nabubuo sa karagatan. Hindi ka makakalikha ng alon sa pamamagitan ng pagwisik ng tubig ng mas malakas. Nililikha mo ito sa pamamagitan ng matatag, pare-parehong ritmo, sa pamamagitan ng pag-iipon ng enerhiya hanggang sa natural itong tumaas ng kusa. Kaya naman, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang karaniwang babae ay nangangailangan ng 10 hanggang 20 minuto ng nakatutok na estimulasyon bago siya makarating sa sukdulan. Hindi ito dahil ayaw niya. Ito ay dahil ang kanyang katawan ay dinisenyo upang tumugon sa mabagal, matatag, at maaasahang estimulasyon. At mga Ginoo, ito ay talagang isang regalo
dahil pinipilit tayo nito bilang mga lalaki na magdahan-dahan, maging naroroon, matutunan ang wika ng kanyang paghinga, kanyang mga balakang, kanyang mga buntong hininga. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, hindi mo kailangang maging mabilis para maging hindi malilimutan. Kailangan mong maging pare-pareho. Iyon ang lumilikha ng tiwala sa kanyang katawan. At ang tiwala ay ang pundasyon ng uri ng orgasm na yayanig sa kanya hanggang sa kaibuturan. At kapag naunawaan mo na ang agham na ito, kapag nakita mo kung paano hinahangad ng kanyang katawan ang ritmo kaysa sa kaguluhan, handa ka nang ilapat ito sa isang napakapraktikal na paraan simula sa kung paano mo ipoposisyon siya at ang iyong sarili upang ang karanasan ay maging komportable, walang hirap at napapanatili. At iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. 3. Pagpoposisyon para sa kaginhawahan at tagumpay. Isa sa mga pinakahindi napapansing aspeto ng oral na pagtatalik, lalo na habang tumatanda tayo, ay ang kaginhawahan. Masyadong maraming lalaki ang nakatuon lamang sa teknik. Nakakalimutan na kung ang sinuman sa magkapareha ay nakakaramdam ng pisikal na pagkapagod, ang karanasan ay mabilis na nagiging nakakapagod mula sa pagiging kasiya siya. Marami na akong nakausap na lalaki sa kanilang 60s at 70s na umamin na sinubukan nilang paligayahin ang kanilang mga asawa, ngunit sumuko ng maaga dahil masakit ang kanilang leeg, nananakit ang kanilang likod o nangangalay ang kanilang panga. At kapag nangyari iyon, hindi dahil sa kakulangan nila ng pagnanasa. Ito ay dahil hindi nila inihanda ang kanilang sarili para sa tagumpay mula pa sa simula. Ang totoo, ang mabuting pagpoposisyon ay hindi lamang isang detalye. Ito ang pundasyon. Para sa kanya, ang paghiga ng nakatihaya na may malambot na unan sa ilalim ng kanyang mga balakang ay lumilikha ng isang banayad na pag-angat na nagpapataas ng daloy ng dugo sa kanyang pelvic area. Ang maliit na pagsasaayos na ito ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba na nagpapahintulot sa kanyang katawan na tumugon ng mas mabilis, mas malalim, at may higit na pagiging sensitibo para sa iyo. Ang paghahanap ng posisyon na nagpoprotekta sa iyong leeg at panga ay pantay na mahalaga. Gumamit ng mga unan para sa suporta o kahit na umupo sa isang komportableng upuan sa gilid ng kama upang ikaw ay nakaka-relax at matatag. Dahil kung ikaw ay tensyonado, nagmamadali o hindi komportable, hindi mo mapapanatili ang pagiging pare-pareho na kailangan ng kanyang katawan upang bumuo patungo sa sukdulan. Madalas kong ihambing ito sa pagtakbo ng isang marathon. Walang mananakbo na magsisimula ng hindi nag-uunat. Naghahanap ng tamang sapatos at naghahanda ng kanilang katawan para sa mahabang distansya sa hinaharap. Pareho rin dito, sa pamamagitan ng pag-set up ng tamang postura at suporta, inihahanda ninyo ang inyong dalawa para sa isang intimong karanasan na tumatagal hanggat kailangan ng walang mga abala mula sa sakit o pagod. At maging tapat tayo, walang mas mabilis na sumisira sa sandali kaysa sa kailangang huminto dahil ikaw ay pisikal na hindi komportable. Ang maganda sa yugtong ito ng buhay ay nauunawaan mo na ang pasensya. Nabuhay ka na sa mga dekada ng pagmamadali at pagsusumikap, at ngayon alam mo na ang halaga ng pagbagal, paghahanda ng maayos, at pagtamasa sa paglalakbay. Ang pagpoposisyon ay ang iyong paraan ng pagsasabi sa kanya, nandito ako, at mayroon akong lahat ng oras sa mundo para sa iyo. Ang katiyakang iyon, ang kahandaang iyon, ay kasing lakas ng anumang pisikal na haplos, at kapag pareho na kayong komportable, maaari na ninyong simulan ang maselang sayaw ng dahan-dahan at banayad na pagbuo ng pagkaantig, simula hindi sa pinakasensitibong bahagi, kundi sa mga banayad na haplos na gumigising sa kanyang katawan at naghahanda sa kanya para sa susunod na mangyayari. 4. Ang banayad na simula. Kung may isang aral akong natutunan sa loob ng mga dekada ng pakikinig sa mga babae at paggabay sa mga lalaki, ito iyon. Ang paraan ng iyong pagsisimula ang nagtatakda ng tono para sa lahat ng susunod. Masyadong maraming lalaki ang sumusugod ng may tindi, iniisip na ang pagnanasa ay sinusukat sa bilis o lakas. Ngunit ang pagtatalik, lalo na ang oral na pagtatalik,
ay hindi isang karera. Ito ay isang mabagal na pagbubunyag, isang matatag na paglalakbay kung saan ang bawat maliit na haplos ay nagbubuo ng pananabik. Bawat hininga ay nagpapalalim ng koneksyon at bawat sandali ay bumubulong, nandito ako para sa iyo. Kapag una kang lumapit sa kanya, labanan ang pagnanais na dumiretso sa tinggil. Alam kong parang iyon ang halatang target. Ngunit sa katotohanan, iyon ang pinakamabilis na paraan upang malula siya. Sa halip, magsimula sa kanyang mga hita, kanyang mga balakang, mga lugar na hindi gaanong nakakakuha ng pansin, ngunit puno ng mga sensitibong nerve endings. Halikan ang kanyang panloob na mga hita ng malambot. Hayaang manatili ang iyong mga labi. Hayaan siyang maramdaman ang init ng iyong hininga. Haplusin ang kanyang mga balakang, gamit ang iyong mga kamay, na parang minamapa mo ang mga gilid ng kanyang pagnanasa. Ang mga maagang haplos na ito ay hindi lamang foreplay. Sila ay isang senyas sa kanyang nervous system na may isang bagay na ligtas, isang bagay na matulungin, isang bagay na lubos na kasiya siya ang malapit ng mangyari. Habang nagsisimulang tumugon ang kanyang katawan, marahil ay nagbabago ang kanyang paghinga. Marahil ay bahagyang tumataas ang kanyang mga balakang. Maaari ka nang magsimulang mag-explore pa. Dahan-dahang bakatin ang mga panlabas na labi ng kanyang ari, pagkatapos ay ang mga panloob na labi na may mabagal at sinadyang mga haplos. Hindi ito tungkol sa pagganap o mga palabas. Ito ay tungkol sa paggising sa kanyang katawan, isang nerve ending sa isang pagkakataon. Isipin ito na parang paghahanda ng isang instrumento bago ka tumugtog ng isang kanta. Kung magmamadali ka, wala sa tono ang musika. Kung maglalaan ka ng oras, ang himig ay magiging mayaman at hindi malilimutan. At narito ang isang personal na bagay na ibabahagi ko. Minsan ay sinabi sa akin ng isang pasyente, "Doktora, hindi ko kailanman naisip kung gaano niya kagusto kapag nagdahan-dahan ako. Dati akala ko kailangan kong maging matapang, ngunit nang sa wakas ay hinalikan ko lang ang kanyang mga hita at hinayaan siyang maghintay. Sinabi niya sa akin na iyon ang pinakanaantig na naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Ang kwentong iyon ay nanatili sa akin dahil ipinapakita nito kung paano ang mga simpleng pagbabago, pagbagal, bahagyang paghaplos, pakikinig sa kanyang mga senyales ay maaaring ganap na baguhin ang karanasan. Kaya, hayaan itong maging iyong pundasyon. Magsimula ng banayad, bumuo ng dahan-dahan, at huwag madaliin ang simula dahil kapag ang kanyang katawan ay gising na at naghahangad ng higit pa, doon ka magiging handa na ipakilala ang kapangyarihan ng ritmo at pagiging pare-pareho. Ang mismong bagay na ginagawang hindi malilimutan ang isang magandang karanasan. 5. Ritmo at pagiging pare-pareho. May isang karaniwang pagkakamali na nakita kong ginagawa ng hindi mabilang na mga lalaki. At marahil, ay nagawa mo na rin ito. Sa gitna ng sandali, iniisip natin na ang pagkakaiba-iba ang nagpapanatili sa kanyang pananabik. Nagpapalit tayo ng mga pattern, bumibilis tayo, bumabagal tayo, nagbabago tayo ng direksyon, lahat sa pagsisikap na magpahanga. Ngunit ang totoo, karamihan sa mga babae ay hindi nararating ang sukdulan mula sa pagkakaiba-iba. Nararating nila ang sukdulan mula sa pagiging pare-pareho. Ang kanyang katawan ay nakaprograma upang tumugon sa isang matatag na ritmo, isang paulit-ulit na haplos na nagpapahintulot sa pagkaantig na bumuo na parang isang tumataas na alon. Kapag palagi kang nagbabago, pinipigil mo ang mismong momentum na sanay nagdala sa kanya sa orgasm. Isipin ito na parang pagsasayaw. Kung ang iyong kapareha ay sumusunod sa iyong lead, makakasabay lamang siya sa iyo kung ang iyong ritmo ay matatag. Kung patuloy mong binabago ang kumpas, siya ay matitisod, mawawalan siya ng balanse, at masisira ang sayaw. Pareho rin sa oral na pagtatalik. Kapag nahanap mo ang haplos, ang presyon, o ang galaw na nagpapataas ng kanyang mga balakang, nagpapabitin ng kanyang hininga, o nagpapadikit ng kanyang kamay sa iyo, iyon ang iyong senyales. Manatili ka dyan. Panindigan mo ito. Ulitin ito ng paulit-ulit na parang isang matatag na tambol na mapagkakatiwalaan ng kanyang katawan. Naaalala ko ang isang lalaki sa kanyang 70s na nagsabi sa akin, "Doktora,
Akala ko dapat sorpresahin ko siya, na patuloy na baguhin ito. Ngunit nang sa wakas ay nahanap ko lang kung ano ang gusto niya at nanatili doon, naranasan niya ang pinakamalakas na orgasm sa kanyang buhay. Kinumpirma ito ng kanyang asawa kalaunan na may luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, sa unang pagkakataon, nagawa kong manatili sa pakiramdam ng sapat na katagalan para bumitaw. Ang kwentong iyon ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging pare-pareho ay hindi nakakainip. Ito ang mismong bagay na nagiging dahilan upang maging posible ang pagpapakawala. Habang isinasagawa mo ito, huwag masyadong mag-isip. Bigyang pansin ang kanyang katawan, ang kanyang paghinga, ang maliliit na senyales na ibinibigay niya. Sasabihin nila sa iyo kung kailan mo nahanap ang ritmo na gumagana. At kapag nahanap mo na, hawakan mo ito ng may pasensya. Maniwala ka sa akin, pasasalamatan ka niya sa mga paraang hindi kayang ipahayag ng mga salita. At kapag naging dalubhasa ka na sa sining ng matatag na ritmo, handa ka nang dalhin ang mga bagay sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano buuin ang kanyang pagkaantig hanggang sa mismong bingit. Huminto bago ang pagpapakawala at pagkatapos ay ipadala siya ng may pasabog na tindi. Iyon ang sikreto ng start-stop method at doon nagsisimula ang tunay na mahika. 6. Ang start-stop method, ang numero 1 sikreto. Ngayon ay dumating na tayo sa puso ng lahat ng ito. Ang numero 1 sikreto sa oral na kaligayahan na hindi napapansin ng napakaraming lalaki. Gayunpaman, mayroon itong kapangyarihan na bigyan ang isang babae ng mga orgasm na mas matagal, mas malalim, at mas pasabog kaysa sa anumang inakala niyang posible. Ito ay tinatawag na start-stop method, o kung ano ang tawag ng ilan sa sexual therapy, na edging, at bagamat ang pangalan ay parang klinikal, ang epekto nito sa katawan ng isang babae ay walang iba kundi pambihira. Narito kung paano ito gumagana. Habang binubuo mo ang kanyang pagkaantig sa pamamagitan ng banayad na ritmo at pagiging pare-pareho, mapapansin mo ang mga senyales na malapit na siya. Bumibilis ang kanyang paghinga, naninikip ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang mga balakang ay maaring magsimulang gumalaw ng may pagkaapurahan. Sa mga sandaling iyon, kapag siya ay nasa mismong bingit na, karamihan sa mga lalaki ay patuloy na nagtutulak ng mas malakas, desperadong dalhin siya sa sukdulan. Ngunit ang dalubhasang mangingibig ay ginagawa ang kabaligtaran. Humihinto siya. Inililipat niya ang kanyang focus, palayo sa tinggil sa loob lamang ng isang sandali. Marahil ay hahalikan niya ang kanyang mga hita, hahaplusin ang kanyang tiyan o bubulong ng isang bagay na malambing sa kanyang tainga. Ang maikling pagkaantulong ito ay nagpapahintulot sa kanyang katawan na magpahinga nang hindi hinahayaang ganap na mawala ang pagkaantig. Pagkatapos lamang ng ilang segundo, babalik ka sa eksaktong parehong ritmo, parehong presyon, parehong haplos, na nagdala sa kanya, malapit dati. Ang susunod na mangyayari ay kapansin-pansin. Ang kanyang pagkaantig ay hindi nagre-reset, ito ay nadadagdagan. Sa bawat oras na dalhin mo siya sa bingit at dahan-dahang umatras, ang tensyon sa loob ng kanyang katawan ay tumataas ng tumataas. At kapag sa wakas ay pinahintulutan mo siyang tumawid sa hangganang iyon, ang orgasm na kanyang nararanasan ay hindi lamang mas malakas, madalas itong mas matagal, na dumadaloy sa mga alon, sa halip na isang sandali lamang. Maraming babae ang naglalarawan dito bilang napakalaki, kahit na nagbabago ng buhay, dahil naaabot nito ang mga lalim na hindi pa nila naramdaman noon. Minsan ay sinabi sa akin ng isang pasyente na si Ginoong Juan na pagkatapos subukan ito sa kanyang asawa sa unang pagkakataon, hinawakan ng asawa niya ang kanyang mga kamay pagkatapos at sinabing, "Hindi ko man lang alam na kaya ko pa palang makaramdam ng ganito." Sinabi niya sa akin na may luha sa kanyang mga mata na sa sandaling iyon, naramdaman niya hindi lamang bilang isang mahusay na mangingibig, kundi na parang binigyan niya ang kanyang asawa ng isang regalo na hindi pa naibigay ng sinuman. Iyan ang uri ng kapangyarihan na taglay ng start-stop method. At ang kagandahan ay hindi mo kailangan ng mga komplikadong trick o oras ng pagsasanay para gamitin ito. Kailangan mo lang ng pasensya, pagkamatulungin,
At ang tapang na magpigil kapag lahat sa iyo ay gustong magmadali. Ngunit habang ang paraang ito ay nakapagbabago sa sarili nitong paraan, may isa pang dimensyon na maaari mong idagdag. Ang mahusay na paggamit ng iyong mga kamay upang gabayan, suportahan, at patindihin ang kanyang kaligayahan sa mga paraan na hindi kayang gawin ng iyong bibig lamang. At iyan, mga Ginoo, ang susunod nating pupuntahan. 7. Pagpapahusay, gamit ang mga kamay. Pagdating sa oral na pagtatalik, maraming lalaki ang minamaliit ang papel ng kanilang mga kamay. Sobrang nakatuon sila sa ginagawa ng kanilang bibig at dila kaya't nakakalimutan nila ang simpleng katotohanan. Ang iyong mga kamay ay maaaring maging kasing lakas din at kapag ginamit ng magkasama, makakalikha sila ng isang karanasan na nararamdamang buo. Ang kagandahan ng paggamit ng iyong mga kamay ay nagbibigay ito sa iyo ng kontrol, nagbibigay ito sa iyo ng presensya, at pinapayagan ka nitong gabayan ang kanyang katawan sa mga paraan na nagpaparami sa bawat sensasyon na kanyang nararamdaman. Magsimula sa mga pangunahing kaalaman. Ang isang kamay ay maaring dahan-dahang ibuka ang kanyang mga labi na nagbibigay sa iyo ng mas mahusay na daan at tumutulong sa iyong tumuon sa mga pinakasensitibong bahagi. Nang madali, ang simpleng kilos na ito pa lamang ay nagpapakita ng pagiging matulungin na parang sinasabi mong, gusto kong alagaan ang bawat detalye. Ang kabilang kamay ay maaaring ipatong sa ibabaw lamang ng kanyang butong pubiko na naglalagay ng bahagyang kontrapresyon na inilalarawan ng maraming babae bilang nagbibigay panatag at lubos na kasiya siya. Ang banayad na tulak na iyon ay nagpapahusay sa daloy ng dugo, nagdaragdag ng tindi sa estimulasyon ng tinggil at nagbibigay sa kanyang katawan ng pakiramdam na lubos na hinahawakan at sinusuportahan. At nariyan din ang posibilidad ng pagsasama-sama ng estimulasyon para sa ilang mga babae. Ang pagsasama ng panloob at panlabas na haplos ay maaaring mag-angat ng kanilang pagkaantig sa isang antas na hindi nila akalaing posible. Hindi ito nangangahulugan ng sapilitang pagpasok o pagmamadali ng iyong mga daliri sa loob. Nangangahulugan ito ng mabagal, sinadya, at maingat na mga galaw na perpektong nakaayon sa ritmo ng iyong dila. Ang isang daliri na bahagyang nakabaluktot sa harapang pader, kasabay ng matatag na oral na ritmo, ay maaaring magpadala ng mga alon ng kaligayahan sa buong katawan niya. Ang susi ay hindi bilis, kundi pagkakatugma. Ang pakiramdam na ang lahat ay gumagalaw nang magkakasama na may layunin. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Jose, sa kanyang huling mga taon ng 60, na minsan ay nagsabi sa akin, Doktora, nang ginamit ko ang aking mga kamay, kasabay ng aking bibig, para siyang natunaw sa harap ko. Sinabi niya sa akin na parang ang buong katawan niya ay hinahaplos ng sabay-sabay. Ang kwentong iyon ay laging nanatili sa akin dahil isinasalarawan nito ang kapangyarihan ng pagsasama-sama ng iyong mga haplos. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami. Ito ay tungkol sa paglikha ng pagkakaisa sa bawat kilos. Gayunpaman, kahit na maging dalubhasa ka sa paggamit ng iyong mga kamay, may isa pang sangkap na nagbubuklod sa lahat. Isang kapaligiran ng pag-aalaga, paggalang, at pansin sa detalye, dahil kung walang kalinisan, kaginhawahan, at tamang kapaligiran, kahit ang pinakamahusay na teknik ay maaaring mabigo. Iyan ang ating susunod na tatalakayin. 8. Kalinisan, kapaligiran, at pag-aalaga. Gaano man kahusay ang iyong teknik, gaano man katatag ang iyong ritmo, o gaano man kaperpekto ang iyong pagkadalubhasa, sa start-stop method, walang halaga ang lahat ng iyon kung hindi tama ang kapaligiran. Ang mga babae, lalo na habang sila ay tumatanda, ay nangangailangan ng higit pa sa pisikal na haplos. Kailangan nilang makaramdam na ligtas, iginagalang, at inaalagaan upang lubos na magpakawala sa kaligayahan. At madalas itong nagsisimula sa maliliit na detalye, iyong mga bagay na minsan ay hindi napapansin ng mga lalaki. Ang kalinisan, halimbawa, ay maaaring mukhang simple, ngunit ito ay napakalakas. Malinis na mga kamay, maikling mga kuko, sariwang hininga. Ito ay mga tanda ng paggalang. Sinasabi nito sa kanya ng walang salita,
Pinapahalagahan kita ng sapat upang ihanda ang aking sarili para sa sandaling ito. Kapag naglaan ka ng oras para alagaan ang mga detalyeng ito, nararamdaman niyang protektado siya at ang proteksyon ay nagbubuo ng tiwala. Mahalaga rin ang lugar. Ang isang kalmado, pribado, at nakaka-relax na kapaligiran ay nagsasabi sa kanyang katawan na ligtas itong bumitaw. Kung ang silid ay parang minamadali, kung masyadong matapang ang mga ilaw, kung malakas ang tunog ng telebisyon sa likuran, mananatiling abala ang kanyang isip at magpipigil ang kanyang katawan. Ang pagtatalik ay nangangailangan ng presensya at ang presensya ay isinisilang mula sa katahimikan. Ang pagdidilim ng mga ilaw, pagpapatugtog ng malumanay na musika, o simpleng pagsisiguro na kayong dalawa ay hindi maaabala, ay maaaring magbago ng lahat. Ang mga pagpiling ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sila ang telon kung saan iginuguhit ang kanyang kaligayahan. At nariyan din ang iyong pagiging matulungin sa mismong akto. Pagmasdan ng mabuti ang kanyang body language. Kung siya ay manigas, tumigil, o umatras, iyon ang sinasabi ng kanyang katawan na may mali. Ang isang simpleng paghinto, isang malambot na bulong tulad ng mas marami o mas kaunti, ay maaaring gawing isang sandali ng mas malalim na koneksyon, ang isang sandali ng hindi pagiging komportable. Ang ganoong uri ng banayad na pagtatanong ay nagpapakita sa kanya na hindi ka lamang nakatuon sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang nararamdaman. At madalas ang emosyonal na seguridad na iyon ang nagpapahintulot sa kanya na umakyat ng mas mataas kaysa sa inakala niyang posible. Minsan ay may isang mag-asawa sa kanilang 70s na nagsabi sa akin na ang nagpabago sa kanilang pagtatalik ay hindi isang bagong teknik, kundi ang paraan ng pagbagal ng asawang lalaki, paghahanda sa silid, at pagtatanong ng maliliit na tanong upang matiyak na komportable siya. Sinabi niya sa akin na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya hindi lamang naninanasa, kundi minamahal. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pag-aalaga. At kapag ang pundasyong iyon ng kalinisan, kaginhawahan, at pagiging matulungin ay naroroon na, ang sukdulan mismo ay nagkakaroon ng isang ganap na bagong kahulugan, dahil kung ano ang gagawin mo pagkatapos ng kanyang pagpapakawala ay kasing halaga ng ginagawa mo bago. Iyan ang bahaging hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki, at iyan mismo ang ating susunod na pupuntahan. Siyam. Pagkatapos ng sukdulan, maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-iisip na kapag narating na niya ang orgasm, tapos na ang kanilang trabaho. Masyado silang mabilis na lumalayo. Na parang natapos na ang karera at tapos na ang laban. Ngunit ang pagtatalik ay hindi isang karera. At para sa isang babae, ang mga sandali, pagkatapos mismo ng sukdulan, ay madalas na kasing halaga ng pagbuo nito. Ito ang panahon kung kailan ang kanyang katawan ay marupok, sensitibo at lubos na bukas. Kung masyado kang mabilis na mawala, maari siyang makaramdam na pinabayaan o kahit na ginamit, ngunit kung mananatili ka ng may kaamuan, lilikha ka ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang pakiramdam ng kaligtasan, ng lambing, ng pagiging tunay na inaalagaan. Pagkatapos niyang marating ang sukdulan, kailangan ng kanyang katawan ng oras upang huminahon, sa halip na bigla ang huminto, dahan-dahang bawasan. Hayaang lumambot ang iyong haplos, sa mas magagaang na paghagod, ipatong ang iyong pisngi sa kanyang hita. Ilagay ang isang kamay sa kanyang tiyan sa isang nakakakalmang paraan. Bumulong ng mga salita ng katiyakan na nagsasabi sa kanya kung gaano siya kaganda, kung gaano mo nasiyahan na paligayahin siya, kung gaano mo kamahal, na makita siya sa sandaling iyon ng pagpapakawala. Ang mga kilos na ito ay maaaring mukhang maliit sa iyo, ngunit sa kanya ay maaaring mga hulugan ito ng mundo. Ipinapahiwatig nito na hindi lamang siya isang bagay ng pagnanasa, kundi isang minamahal na kapareha, at na ang pagtatalik para sa iyo ay hindi tungkol sa pagganap, ito ay tungkol sa koneksyon. Naaalala ko ang isang lalaki sa kanyang unang mga taon ng 70 na si Ginoong Santos, na nagsabi sa akin na dati ay pagkatapos niyang matapos ay gumugulong na siya sa kabilang panig sa paniniwalang sapat ng nasisiyahan ang kanyang asawa.
Ngunit isang gabi, pinili niyang manatili. Yakapin siya, halikan siya ng malambot habang bumabagal ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa kanya na may luha sa kanyang mga mata at sinabing, "Pinadama mo sa akin na bata ako ulit." Hindi na umalis sa isip ko ang kwentong iyon dahil pinapatunayan nito ang lagi kong pinaniniwalaan. Kung ano ang nangyayari pagkatapos ng sukdulan ay ang pandikit na nagbubuklod sa pagtatalik. Ang yugtong ito rin ay kung kailan ang kanyang katawan ay pinakabukas sa haplos na hindi sexual. Kung kailan ang banayad na mga haplos at simpleng pagiging malapit ay maaaring magpatibay ng emosyonal na ugnayan. Ito ay kung kailan ang pagtatalik ay nagbabago mula sa isang pisikal na gawain patungo sa isang pinagsamang alaala ng kaginhawahan at pagmamahal. At mga Ginoo, kung magiging dalubhasa kayo sa bahaging ito, hindi lamang niya maaalala ang orgasm. Maaalala niya ang paraan kung paano mo siya pinadama na ligtas, pinahahalagahan, at buhay. Ngunit syempre, ang pagtatalik ay hindi lamang tungkol sa kanya. Kung gusto mong magbigay ng ganitong antas ng kaligayahan ng palagian, dapat mo ring alagaan ang iyong sariling stamina, sirkulasyon at sigla. At iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. 10. Pagpapalakas sa sarili. Mga Ginoo, gusto kong magsalita ng tapat dito dahil alam ko kung ano ang tahimik na iniisip ng marami sa inyo pagdating sa pagtatalik pagkatapos ng 10. Iniisip ninyo kung makakasabay pa ba ang inyong katawan. Napapansin ninyo na ang inyong stamina ay hindi na tulad ng dati, na ang inyong sirkulasyon ay parang mas mahina, o na ang inyong enerhiya ay mas maagang nauubos kaysa sa gusto ninyo. At sa mga pribadong sandaling iyon, maaaring kwestiyonin ninyo kung mayroon pa kayong kakayahan upang bigyan ang inyong kapareha ng uri ng kaligayahan na nararapat sa kanya. Gusto kong tiyakin sa inyo, oo, mayroon kayo. Ngunit tulad ng paghahanda sa kanyang katawan para sa pagkaantig, dapat ninyo ring ihanda ang inyong sariling katawan upang gumanap ng may kumpiyansa at tibay. Ang pundasyon ng inyong lakas ay nagsisimula sa sirkulasyon. Ang mga paninigas, stamina, kahit na ang kakayahang mapanatili ang oral na pagtatalik, nang walang pagod, ay lahat nakasalalay sa malusog na daloy ng dugo. Ipinakita ng agham na ang mga sustansya tulad ng L-citrulline, na natural na matatagpuan sa pakwan, ay maaaring suportahan ang produksyon ng nitric oxide na nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nagsimulang idagdag ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. At nagulat na mas masigla ang pakiramdam, hindi lamang sa silid tulugan kundi sa buong araw nila. Ang mga halamang gamot tulad ng tungkat ali, fenugreek, at nettle root ay pinag-aralan din para sa kanilang kakayahang suportahan ang balanse ng testosterone, antas ng enerhiya, at pangkalahatang sigla. At bagamat ang mga suplemento ay hindi kailanman maaaring pumalit sa pamumuhay, maaari silang maging makapangyarihang mga kaalyado kapag ginamit ng matalino at sa ilalim ng gabay ng isang doktor. Ngunit may higit pa sa pagpapalakas sa sarili kaysa sa nutrisyon lamang. Ang banayad na ehersisyo, paglalakad, paglangoy, magaan na pagsasanay sa lakas ay nagbubuo ng tibay at kumpiyansa. Ang pagtulog at pamamahala sa stress ay may pantay na mahalagang papel. Hindi ko masabi sa inyo kung ilang beses ko nang nakita ang mga lalaki na naibalik ang kanilang intimong enerhiya sa pamamagitan lamang ng paggawa ng maliliit ngunit pare-parehong pagpapabuti sa mga lugar na ito. Ang totoo, hindi mo kailangang maging 20 ulit para bigyan siya ng kaligayahan. Kailangan mo lang maging pinakamalakas na bersyon ng iyong sarili ngayon. Minsan ay may pasyente ako sa kanyang huling mga taon, nang 60 na umamin na iniiwasan niya ang pagtatalik dahil sa takot na maubusan ng lakas. Nagtulungan kami sa kanyang kalusugan, inaayos ang kanyang dieta, nagdaragdag ng magaan na ehersisyo at tinatalakay ang mga natural na suporta. Sa loob ng ilang buwan, bumalik siya na may ngiti at sinabing, "Doktora, hindi lang ako tumagal. Naramdaman kong lubos akong naroroon muli." Ang presensyang iyon ang pinakahahangad ng inyong kapareha. At kapag inaalagaan ninyo ang inyong katawan sa ganitong paraan, hindi lamang kayo nagbibigay sa kanya ng mas maraming kaligayahan,
Pinapatibay ninyo rin ang pinakamahalagang bahagi sa lahat, ang emosyonal na ugnayan sa pagitan ninyo. At iyan mismo ang ating susunod na pupuntahan, 11. Ang emosyonal na ugnayan. Bilang mga lalaki, madalas nating isipin ang pagtatalik bilang isang bagay na pisikal muna. Ngunit habang tumatanda ako at mas maraming mag-asawa ang aking napayuhan, mas lalo kong nakikita na ang pinakamalalim na kaligayahan ay wala sa katawan lamang. Ito ay nasa ugnayan sa pagitan ng dalawang tao. Pagkatapos ng 60, ang tunay na nagpapalakas sa pagtatalik ay hindi lamang ang orgasm na tinutulungan mong marating niya, kundi ang paraan kung paano niya nararamdaman na hinahawakan, ninanais, at konektado sa iyo sa pamamagitan nito. Kapag nararamdaman niya na hindi ka lamang naroroon upang bigyan siya ng pisikal na kasiyahan, kundi para rin magbahagi ng pagiging malapit, tiwala, at pagmamahal, ang karanasan ay nagkakaroon ng isang ganap na bagong kahulugan. Naaalala ko ang isang pasyente sa kanyang unang mga taon ng 70 na minsan ay nagsabi sa akin, "Doktora, sa loob ng maraming taon, akala ko ang punto ay tiyakin lamang na matapos siya, ngunit nang sa wakas ay nagdahan-dahan ako." Tumingin sa kanyang mga mata, hinawakan ang kanyang kamay, at ipinaalala sa kanya kung gaano ko kamahal na naroroon kasama niya. Nagbago ang lahat. Sinabi niya na iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang kami ay nagmamahalan sa halip na nagtatalik lamang. Ang pag-amin na iyon ay lubos na nakaantig sa akin dahil isinasalarawan nito ang esensya ng hinahangad ng napakaraming mag-asawa sa huling yugto ng buhay. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng pagganap. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng presensya. Ang mga babae, lalo na ay umuunlad sa emosyonal na koneksyon. Kapag bumubulong ka ng mga pampalakas loob, kapag nananatili kang matatag sa halip na magmadali, kapag ngumingiti ka sa kanya habang nanginginig siya sa iyong mga bisig, hindi lamang siya nakakaranas ng pagpapakawala ng tensyon. Nararamdaman niyang minamahal, pinahahalagahan, at ligtas, at ang kaligtasan ang nagpapahintulot sa kanyang katawan na ganap na bumitaw. Ito ang dahilan kung bakit ang emosyonal na ugnayan ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong orgasm at isang yayanig sa mundo. Ang kanyang puso at isip ay dapat kasangkot upang ang kanyang katawan ay ganap na sumuko. Mga Ginoo, isipin ang ugnayang ito bilang ang hindi nakikitang sinulid na nagbubuklod sa bawat haplos, bawat halik, bawat paghinto. Kung wala ito, kahit ang pinakaperpektong teknik ay maaaring maging walang laman. Kung mayroon nito, kahit ang pinakasimpleng haplos ay maaaring magpaluha sa kanya. Ang kagandahan ng pagiging higit sa 60 ay nabuhay ka na ng sapat upang malaman na ang pag-ibig, pag-aalaga, at lambing ay hindi mga kahinaan. Sila ay mga kalakasan. At kapag dinala mo ang mga kalakasang iyon sa silid tulugan, lumilikha ka ng isang espasyo kung saan ang pagnanasa ay nagiging walang hanggan. At kapag naunawaan mo kung paano pinapalakas ng emosyonal na koneksyong ito ang bawat aspeto ng pagtatalik, makikita mo kung bakit ang huling mensahe ay nagbubuklod sa lahat. Isang paalala na ang numero 1 sikreto sa oral na kaligayahan ay hindi lamang tungkol sa teknik, kundi tungkol sa isang buong paraan ng pagiging kasama ng iyong kapareha. At iyan mismo kung saan tayo magtatapos. 12. Huling mensahe, mga Ginoo. Habang papalapit tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, gusto kong huminto kayo at namnamin ang ating mga natuklasan ng magkasama. Sa paglipas ng mga taon, umupo ako sa harap ng napakaraming lalaki na nakaramdam ng kawalan ng katiyakan, na naniniwalang ang kanilang pinakamagagandang araw ng pagtatalik ay lumipas na tahimik na nag-iisip kung kaya pa ba nilang ibigay sa kanilang mga asawa ang uri ng pagnanasa at kaligayahan na dati nilang nagagawa. Gayunpaman, paulit-ulit kong nasaksihan ang mga parehong lalaking iyon na nakatuklas ng isang bagay na makapangyarihan. Ang pagtatalik. Pagkatapos ng 6 ay maaaring maging mas kasiya siya pa kaysa sa kanilang kabataan kung matututunan nilang lapitan ito sa ibang paraan. Nagsimula tayo kung bakit ito tunay na mahalaga pagkatapos ng 6. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang pagtatalik ay hindi na tungkol sa pagmamadali o pagpapatunay. Ito ay tungkol sa pagbagal, pagiging naroroon,
at pagbibigay sa iyong kapareha ng uri ng atensyon na nagpaparamdam sa kanya na buhay muli. Pinag-usapan natin ang agham ng pagkaantig ng babae, tungkol sa pasensya, at pagiging pare-pareho, tungkol sa kung paano kailangan ng kanyang katawan ang ritmo, at pagiging maaasahan upang umakyat patungo sa orgasm. Tiningnan natin ang pagpoposisyon, ang kahalagahan ng banayad na pagsisimula, at ang mahika ng ritmo na ginagawang hindi malilimutan ang magagandang sandali. At pagkatapos ay dumating tayo sa puso ng lahat ng ito, ang start-stop method, ang numero 1 sikreto sa oral na kaligayahan na maaaring magdala sa kanya sa mga pasabog, makapangyarihang orgasm na maaaring inakala niyang nawala na magpakailanman, ngunit hindi tayo tumigil doon. Ginalugad natin kung paano mapapahusay ng iyong mga kamay ang kanyang kaligayahan, kung paano nagpapakita ng pag-aalaga ang kalinisan at tamang kapaligiran, kung paano maaring mas makabuluhan ang ginagawa mo pagkatapos ng kanyang sukdulan kaysa sa ginawa mo bago, at kung paano ka ginagawang mas may kumpiyansang mangingibig ang pagpapalakas ng iyong sariling stamina at sirkulasyon. Sa wakas, natuklasan natin ang katotohanan na nagbubuklod sa lahat, ang emosyonal na ugnayan. Dahil kung wala ang ugnayang iyon, walang laman ang teknik. Ngunit kung mayroon nito, kahit ang pinakasimpleng kilos ay nagiging makabuluhan. Kung may isang mensahe akong inaasahan na dadalhin ninyo, ito iyon. Ang pagtatalik ay walang petsa ng pagkapaso. Hindi ka masyadong matanda at hindi siya lampas sa kaligayahan. Sa pamamagitan ng pasensya, ritmo, at tunay na pagiging matulungin, maaari mo siyang bigyan ng mga karanasan na yayanig sa kanya hanggang sa kaibuturan at maglalapit sa inyong dalawa nang higit kailanman. Kaya, habang isinasara mo ang kabanatang ito at pumapasok sa iyong sariling silid tulugan, tandaan na ang sikreto ay hindi tungkol sa mga trick. Ito ay tungkol sa pagbagal, pakikinig, at pag-aalaga. At kapag ginawa mo, hindi mo lamang siya bibigyan ng hindi malilimutang kaligayahan, matutuklasan mo muli ang iyong sarili bilang isang lalaki na mayroon pa ring kapangyarihang magmahal ng malalim, may pagnanasa, at walang mga limitasyon.